Ilang beses kong sinubukan nakalimutan siya. Piniling magmahal at maging masaya sa piling ng iba. Pero sa bawat pagtatapos ng araw, tuwing tahimik na ang lahat, iisang pangalan lang ang nasa isip ko. Siya pa rin. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kim. College ako nang maging boyfriend ko si Jay. Mas matanda siya sa akin ng ilang taon at may magandang trabaho. Mabait siya, maalaga at higit sa lahat, mahal na mahal ako. Madalas niyang sabihin ng mga kaibigan ko noon, swerte raw ako. Dahil para akong prinsesa kung itrato ni Jay. Sa totoo lang, wala na akong hahanapin pa. Kumpleto na ako. Mahal ko si Jay at mahal niya rin ako. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Si Ronel ba yun? Tanong ng kaibigan kong si Gil habang tinuturo ang lalaking nakatayo sa tapat ng isang stall sa mall. Hala, mukhang si Ronel nga, sabi naman ng kaibigan kong si Ann. Lumingon ako at tinignan ang lalaking tinuturo nila. Sakto naman na humarap yung lalaki at nagkatinginan kami. Si Ronel nga, ang ex-boyfriend ko. Ang unang lalaking minahal ko. Parang biglang tumigil yung mundo ko. Natulala lang ako. At hindi ko na malayang lumapit na pala sa akin si Ronel. Hi Kim, kumusta? Nakangiting bati niya. Okay lang naman. Kumusta? Nag-aalang ang sagot ko. Mabuti naman din, sabi niya. Nang hindi ako sumagot, sumingit na sa usapan ng mga kaibigan ko. Kinumusta nila si Ronel, pero agad ding nagpaalam na aalis na. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi ng bahay. Ang tanging laman lang ng isip ko noon ay ang pagkikita namin ni Ronel. Kinagabihan, biglang nagchat sa akin si Ronel. Hi Kim, masaya kong makita ka ulit. Lalo kang gumanda. Sana makalabas naman tayo minsan. Alam kong mali, pero kinilig at napangiti ako sa message niya. Parang bumalik sa akin lahat. Yung amoy niya, yung ngiti niya, yung sarap ng mga halik niya. Kinabukasan, niyaya naman akong lumabas ni Jay. Nilibot niya ako sa magagandang pasyalan sa Baguio at dinala sa mamahaling restaurant. Pero si Ronel pa rin ang nasa isip ko. Babe, okay ka lang? Masama ba pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Jay. Okay lang ako. Sagot ko. Kanina ka pa kasi tahimik. May problema ba? May nagawa ba akong mali? Tanong niya. Wala, pagod lang siguro ako. Pagsisinungaling ko. Naiinis ako sa sarili ko. Naiinis ako sa nararamdaman ko. Bakit ganun? Sa isang hi, isang ngiti, at isang message lang ni Ronel, nagulo na yung mundo ko. Nang dahil lang sa isang aksidenteng pagkikita,
Parang naging basura na yung ilang taon ng loyalty ko sa boyfriend ko. Hindi ko namalayan, pero napadalas na ang pag-uusap namin ni Ronel. Nung una hindi ko pinapansin, pero kalaunan, nire-replyan ko na rin ang messages niya. Umabot pa nga sa punto na mas inaabangan ko nang mag-chat siya kaysa sa boyfriend ko. Lumabas din kami. Friendly date lang naman. Kumain at nagkwentuhan. Pero isang araw, sinabi niya na gusto niya raw makipagbalikan. Doon ako lalong naguluhan. Nagulantang talaga ang mundo ko. Alam kong mahal ko ang boyfriend ko. Pero may parte rin ng pagkatao ko na hindi pa nakakalimot sa mga pinagsamahan namin ni Ronel. Kinailangan ko nang magdesisyon. Sigurado ka na ba, Kim? Tanong ni Jay. Tumango lang ako. Bakit ka nakikipag-break? Hindi mo na ba ako mahal? Naluluhang tanong niya. Mahal kita, Jay. Nanginginig ang boses na sagot ko. Pero, mas mahal ko si Ronel eh. Mula ng gabing iniwalayan ko siya, hindi na kami nagkausap ni Jay. Aaminin ko, minsan, bumabalik pa rin yung guilt dahil alam kong nasaktan ko si Jay. Pero sa puso ko, alam kong tama ang desisyon ko. Dahil mas magiging unfair naman kung itutuloy namin ang relasyon, pero hindi naman siya ang nasa puso ko. Ngayon, may sarili na siyang pamilya. Kami naman ni Ronel, malapit na rin mag-celebrate ng aming 3rd wedding anniversary. Tama na pinili kong maging totoo sa nararamdaman ko. Tama na pinili ko ang taong totoong mahal ko.